September 2025 na, magkano na nga ba ngayon ang mga Motorstar motorcycle? Motorstar Easy Ride 175 ADB. Wow! Ang astig po pala. Unahin po natin ito pong kanyang main headlight. Dito po sa harap, naka V-shape design yan. At makikita natin na makapal. Ito pong kanyang daytime running light. Dito po sa bandang harapan. At pag ating tinitigan, ito pong kanyang mga headlight is gumagamit po pala ito ng dual projector lights. At dito po pala sa bandang harapan, mayroon po siya ritong parang triangle na design in black color. At pagdating naman po rito sa bandang itaas, ito po ay mayroong clear na windshield. At ito po ay hindi po siya adjustable. At ito po ay equipped with single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. At ito naman pong kanyang cast wheel is Y design po siya na black color. At ito pong kanyang stock na gulong is naka semi dual purpose pattern tires po siya dahil nga ito po ay isang adventure scooter. So naka-design siya pang on and off-road condition. Silipin naman po natin ang sukat ng kanyang gulong rito po sa harapan. Ito po ay mayroong sukat na 110 by 80-14. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, napakalapad no? Parang tablet. Makikita natin in more details ito pong kanyang mga numbers and then yung kanyang mga fonts dahil nga malaki ito pong kanyang digital display. At ito naman po ay naka-naked handlebar na silver color. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, dito po sa kaliwa mayroon po siyang passing light, high beam and low beam, nasa gitna ang kanyang horn at ang kanyang turn signal selector. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, mayroong on and off yung kanyang headlight, and then ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake levers is black color. Ang stock niya naman po na side mirrors, maporma din, no? Dahon type. At pagdating naman po rito sa harapan, mayroon po itong single pocket. Pwede po tayong maglagay rito ng coins, gloves, or mobile phones. At sa bandang itaas, mayroon na din po pala itong integrated na USB charging port. So, USB ready na po siya. Gagamit ka na lang ng cable is makakapag-recharge ka na po ng gadgets and then mobile phones. At located naman po pala rito sa bandang gitna, ito pong kanyang fuel tip. May touch pa ng carbon. Kaya more accessible po ito pong kanyang fuel tank. Kaya pag kayo po ay magpapagas, hindi nyo na po kailangang bumaba mula sa pagkakaupo dito po sa scooter na ito. At pagdating naman po rito sa kanyang footboard, hindi pa po naka-installed yung rubber cover on top. Pero makikita natin na malapad din po siya. At the same time, mayroon po itong footrest extension na kung saan pagdating po sa mga long rides driving purposes ay pwede nyong i-stretch yung inyong mga paa para iwas ngalay. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ang lapad nitong kanyang upuan, malambot din. And then yung pagkakatahe is durable po siya. Black color naman po ito pong kanyang seat cover. Buksan natin para masilip naman po natin ang kanyang under seat compartment. Maluwag din po siya. Sa tansya ko, hindi naman po kakasya yung full face helmet dito, pero maluwag po siya. So marami po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. Close natin. Napansin ko lang, ang ganda po pala nito pong kanyang integrated na grab bar dahil converted na po ito as rear carrier. Yan ang maganda rito. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ayan. Maliit lang naman siya, pero ang kagandahan niyan is mayroon na po siyang daytime running light. At more visible naman yan pagdating ng gabi dahil nga po yan ay LED na. Nakapop up naman po ito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. Equip po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. Ito pong kanyang canister is yellow color. Tapos combination ng silver color. Tapos yung coil spring na ginamit is glossy black. Ito naman pong kanyang stock pipe, very sporty yung kanyang dating. Dahil ito pong kanyang body is stainless steel po siya. And then yung head protection guard is black color. At yung tip is black. At mayroon naman po itong single exhaust. Silipin naman po natin yung kanyang preno dito sa likuran. Naka single disc brake na rin po pala ito. Same po sa harapan. With single pot caliper na matte black.
At nakakaswheel po ito na Y design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 70-13. At of course, gaya ng sabi ko sa inyo, naka-semi dual purpose pattern tires. Naka-air-cooled yung kanyang cooling system. May nakalagay po rito na logo ng Motorstar, and then mayroon po siyang eagle. Ito pong kanilang Motorstar Easy Ride EDB ay mayroon po itong 168.8 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves. So tama po yung inyong narinig. Naka 2 valve po siya, kaya asahan natin na mas matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina with a combination of FI. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8.3 HP at 8,000 RPM. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm at 6,000 RPM. Wow, malakas na rin, no? Yung kanyang engine design. Saktong-sakto lang pang takbong pogi. At ang price po nito pong kanilang pinakabagong Easy Ride 175 EDB ay nagkakahalaga po ito ng 87,000 pesos. Imagine, mga ka-LM, adventure scooter pero presyo lang po ng mga affordable na scooter. Wow, napakalaking advantage niyan. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng mga pang daily riding condition na scooter, mag-adventure scooter na lang po kayo. Dahil ito po yung bagay na bagay para po sa lahat ng road condition dito po sa Pilipinas. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 7,455 pesos. At mayroon naman po itong 4,286 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Motorstar Easy Ride 150P FI. Mayroon po itong V-shape design na chrome color dito po sa bandang gitna. At located po dito sa bandang itaas. Ito pong kanyang mga turn signals or daytime running light po pala ito na parang nagsisilbing kanyang mga kilay. At pag ating nilapitan, ito pong kanyang main headlight, gumagamit po pala ito ng dual projector lights para po dito sa kanyang main headlight. At nagkaroon po pala siya rito ng honeycomb grill design na black color sa bandang ibaba. At located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga turn signals na LED na rin po yan. At mayroon po itong black color na visor. Mataas din po siya. Dumako naman po tayo rito sa kanyang front suspension. Black color po ito na telescopic fork. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake with 2-pot caliper na black color. Nakakaswheel naman po ito na kalesa type. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang harapan, ito po ay mayroong sukat na 100 by 80-14. Silipin naman po natin itong kanyang Poly digital meter panel display. Malapad din at medyo bilugan yung kanyang digital meter panel display. Astig din po yung kanyang dating. At mayroon din pong 2 button selector dito sa magkabila. At ito naman pong kanyang handlebar is naka-naked. Kaya napaka-flawless ng kanyang dating. Ang kagandahan niyan ay pwede po kayo agad maglagay rito ng mga phone holder. Unlike po dun sa mga handlebar na mayroong cover. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po tayo ritong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong engine kill switch, may on and off ang kanyang headlight at ang kanyang electric starter. Ito naman pong kanyang mga brake levers is chrome color po siya. At pagdating naman po rito po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. Included na rin po pala rito yung kanyang fuel at seat opener. Kaya less hassle-free na rin kapag kayo po ay magbubukas ng inyong underseat compartment. At ito naman pong kanyang fuel tip is nandirito sa gitna. Nandirito na po pala yung kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 11 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Ito pong kanyang pillion step is black color po siya. So hindi pa po naka-install yung kanyang rubber cover. At dito naman po sa bandang ibaba, itong kanyang pillion step para sa ating back rider is chrome color po siya. At ito naman pong kanyang upuan, ang lapad din po. At anti-slip naman po, ito pong kanyang seat cover. Yung pagkakatahe, durable po siya. And then black color po itong kanyang seat cover. May nakalagay naman po rito na naka-intact na Motorstar. Tas mayroon po siyang eagle dyan. Buksan naman po natin para makita natin ito pong kanyang underseat compartment. Maluwag din po siya sa tansya ko. Kasya po rito yung isang full face helmet kung hindi ako nagkakamali. Maluwag po siya. Marami po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings.
close po natin. At ito naman pong kanyang integrated na grab bar, napaka-premium nung kanyang dating. At dito naman po sa kanyang side profile, nakalagay naman po rito yung brand name niya na Easy Ride. Chrome color po siya and then 3D emblem, kaya more attractive sa ating paningin. May nakalagay naman po rito na 150p na red decal. At silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ayan ang ganda rin po pala ng pagkakadesenyo nito pong kanyang tail light dahil meron tayong makikita rito na mga daytime running light. At yung red color naman po, yan po yung kanyang brake light. Dito naman po located sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga nakapop up na turn signals, LED na rin po yan. Pagdating naman po sa kanyang rear suspension, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. At ito pong kanyang stock pipe is black color po, itong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. Makikita naman po natin dito yung kanyang cover para naman po rito sa kanyang pan. So naka-air cooled po pala. Ito pong kanyang cooling system. At ito naman pong kanyang gulong rito sa likuran, malapad na din. At mayroon naman po itong sukat na 120 by 70-14. At tubeless na rin po yan, of course. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin, ito pong kanyang engine. Wow! Nakakabighani lang, no? Naka-FI na po ito, pero ang kagandahan yan, meron pa po siyang integrated na kick starter. Wow, amazing. At pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po palang kanilang Motorstar Easy Ride FI ay meron po itong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 11.2 HP at nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 11 Nm. At bukod dyan ay naka-fuel injection na po ito, kaya matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At ang presyo po pala nito pong kanilang Motorstar Easy Ride 150p na FI ay nagkakahalaga po ito ng 78,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 6,870 pesos. At mayroon naman po itong 3,884 pesos sa loob po yan ng 36 months. At ang kagandahan yan, ay may rebate pa po itong 400 pesos kapag on-time ka po na nagbabayad. Motorstar Easy Ride 150 FI. Napakabangis din po pala ng isang ito. At mapapansin natin, no, mayroon po siyang lookalike. Para po siyang NMAX. Wow, ang astig din pala ng isang ito. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang main headlight. Wow, ang astig nitong kanyang ilaw. Para po siyang matang nanlilisik ng pating. At mayroon naman po itong mga daytime running light dito po sa bandang ibaba. At ito naman po yung kanyang high beam. At dito naman po sa bandang gitna itong kanyang low beam. Nagkaroon pa po pala siya rito ng touch ng carbon, no? Kaya parang mas malupit at mas mabangis yung kanyang dating. At dito naman po located sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals. LED na rin po yan. Mapunta naman po tayo rito po sa kanyang front suspension. Glossy black naman po itong kanyang front telescopic fork. Gumagamit po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper. At ito naman pong kanyang mag wheels is black color. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 130 by 60-13. At mapunta naman po tayo rito po sa kanyang fully digital meter panel display. O talagang NMAX na NMAX yung kanyang dating. At pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong engine kill switch, may on and off ang ilaw at ang kanyang electric starter. At pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ito po pala ay equipped with mechanical key. At ang kagandahan niyan, included na rin po rito yung kanyang fuel at seat opener. Meron po pala itong 2 front pocket, hawig na hawig din talaga sa NMAX. Dito sa kabila, buksan natin. Malalim din po siya, pwede rin po tayong maglagay rito ng gloves at coins. Habang dito naman po sa kabila, open po ito at mas malalim. Pwede po tayong maglagay rito ng mobile phones and gadgets. At mayroon na din po pala rito sa bandang itaas, may integrated na rin po pala siya dito na dual USB port. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 6.6 liters. At ito pong kanyang upuan, napakalapad, no? Black color naman po. Ito pong kanyang seat cover. Mayroon po itong footrest extension. Sukatin naman natin para malaman natin kung gaano kaluwag. Ayan, spacious naman po siya mga ka-LM. Kaya more comfortable po tayo rito. At silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Matulis din po pala ang pagkakadesign nitong kanyang tail light. Nandirito po yung kanyang brake light at dito po sa magkabilang gilid
ito po yung kanyang turn signals. Ang kagandahan po niya na included na po yung kanyang turn signals dito po sa kanyang taillight assembly. At pagdating po dito po sa kanyang rear suspension, ito po pala ay gumagamit ng dual shock absorber. Black color naman po yung coil spring na ginamit. At ito pong kanyang stock pipe, matte black color po ito pong kanyang head protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. At matte black color naman po ito pong kanyang fan cover. Ang kanyang cooling system ay naka-air cooled po ito. Dumako naman po tayo rito sa kabila. Silipin naman po natin ito pong kanyang braking system. Naka-single rotor disc brake dito sa likuran with single pot caliper na matte black. Naka-cast wheel po ito. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 130 by 60-13. Dumako naman tayo rito po sa kanyang engine. Wow! Nakakabighani talaga itong Motorstar. Alam niyo kung bakit? Kasi mayroon pa po siyang kick starter. Naka-FI na, pero mayroon ka pang option pagdating sa kanyang starting system. Bukod po rito sa kanyang electric starter, mayroon pa siyang kick starter. Plus points yan para sa akin. Ito naman pong kanyang engine cover is black color. Ganon din po yung kulay nitong kanyang airbox filter cover. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ito pong kanilang Motorstar Easy Ride ay mayroon po itong 150 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 7.5 HP at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 7.7 Nm at 6,000 RPM. Napakaastig din po talaga nito pong kanilang scooter na ito. At ang presyo naman po nito pong kanilang Motorstar Easy Ride 150 Fi ay nagkakahalaga po ito ng 75,000 pesos. At kung balak nyo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan nyo lang pong mag-down payment ng 6,675 pesos. At mayroon naman po itong 3,750 pesos. Sa loob po yan ng 36 months. Motorstar Easy Ride 125 Fi. At ito po yung kanilang pinakabagong classic scooter na mayroong maporma at maangas na body and design. Ito pong kanyang main headlight is mayroon po siya ritong cover na red color. At rounded shape naman po na nakapalibot ito pong 4 na kanyang daytime running light. At gumagamit po pala ito ng projector lights para po dito sa kanyang main light. At yung kanyang low beam is makikita natin kung hindi ako nagkakamali is LED na rin po yung kanyang ginagamit para po sa kanyang passing light. At dito naman po located sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga turn signals na oblong, LED na rin po yan. At sa bandang gitna, mayroon po ritong Motorstar na logo. At dito naman po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na Easy Ride Motorstar 125 Fi na decal in red color. At ang very attractive dyan, no? Mayroon pa po pala siyang additional na ilaw. Bukod po rito sa bandang itaas, mayroon pa rito sa bandang ibaba. At makikita natin na parang gumagamit din po ito ng projector lights. Tas mayroon pa siyang daytime running light dyan po sa paligid. At itong red color naman na to, nagkaroon pa ng pins dito sa bandang itaas. Kaya talagang more attractive yung kanyang dating. At ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper. At ito po ay naka-cast wheel na star design. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa bandang harapan, ito po ay mayroong sukat na 90 by 90-12. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, ang astig, ang lapad nitong kanyang digital meter panel display. Subukan nating buksan. Yun, colored po pala. At ang lalaki ng mga fonts. Kaya in more detail, ay makikita na po natin lahat ng mga full detailed informations na kinakailangan po nating malaman sa biyahe. Pagdating naman po rito po sa mga button selectors, dito po sa kaliwa, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, at nasa gitna naman po ito pong kanyang horn. At meron po pala siyang 2 button selector dito po sa bandang ibaba. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung kanyang set and then yung mode. Habang dito naman po sa kabila, ang makikita natin dito is meron po siyang engine kill switch, mayroong on and off itong kanyang headlight, at nandito naman po yung kanyang electric starter. At ito pong kanyang mga brake levers is black color po siya. At ito pong kanyang stock na side mirrors is bilugan dahil nga ito po ay isang classic scooter. Dumako naman po tayo rito po sa kanyang ignition.
Ito po ay gumagamit ng mechanical key. Pero ang kagandahan niyan, mayroon pang mga ilaw rito. Kaya more visible po siya kahit na night time. At meron naman po itong 2 front pocket. Magkasing lalim lang to mga ka-LM Marami tayong mailalagay rito na personal belongings. Like dito sa kabila, pwede tayong maglagay rito ng coins, gloves. Habang dito naman po sa kabila, pwede tayong mag-store dito ng mobile phones. At ang kagandahan niyan, dito sa bandang itaas, meron na po itong built-in na USB charging port. Dalawa pa yan USB Type A and then USB Type C. So fast charging po yung isa. At dito naman po sa bandang gitna, meron po siya ritong integrated na utility hook. Ayan. At ang isa sa mga nagustuhan ko rito po sa mga classic scooter ay malalapad at malalawak po. Ito pong kanilang mga footboard. Ito pong kanyang upuan, malapad po siya na bilugan, malambot din po siya. At black color naman po ito pong kanyang seat cover. Susubukan nating buksan ito pong kanyang upuan. Para maipakita ko po sa inyo, ito pong kanyang seat storage. Maluwag din po pala ito pong kanyang seat storage. Madami na rin po tayo ritong mailalagay na mga personal belongings. At dito na rin po pala included ito pong kanyang fuel tank. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 8.1 liters. At mayroon naman po itong fuel consumption na around 45 km per liter. At ang kagandahan niya, napansin ko lang, ito pong kanyang integrated na grab bar dahil converted na po ito as rear carrier. Kaya straight out from casa, kapag bumili po kayo nito, ay pwede na po kayo agad mag-install ng top box. Silipin naman po natin ito pong kanyang stock pipe. Wow, napaka-astig Ang classic ng kanyang dating. Dahil nga nagkaroon pa siya rito ng 3 butas na oblong. Chrome color naman po ito pong kanyang head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang cooling system, ito po ay naka-air cooled kaya makikita natin dito yung kanyang fan. At ito pong kanyang likurang gulong, naka-mags type po ito, black color at ang sukat naman po nito ay mayroong sukat na 110/70-12. Dumako naman tayo rito sa bandang kabila. Silipin naman natin ito pong kanyang rear braking system, gumagamit po ito ng drum brake. At equip po ito ng single shock absorber at makikita natin na ito po ay adjustable. Silipin naman po natin ito pong kanyang tail light. Ang astig talaga ng dating nito pong mga tail light ng mga classic scooter dahil talagang kung hindi bilog ay oblong dahil pinapanatili nga po nila yung kanyang pagka-legendary classic looks or classic design. Pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito pong kanilang pinakabagong classic scooter na Easy Ride ay mayroon po itong 125 cubic centimeter engine displacement. Naka single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 8 HP at 7,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 8.3 Nm at 6,000 RPM. At ang presyo naman po nito pong kanilang pinakabagong MotorStar Easy Ride 125 Fi na classic scooter ay nagkakahalaga lamang po ito ng 63,000 pesos. Imagine mga ka-LM, 63,000 pesos para sa ganito ka-forma at kaastig na classic scooter. Kaya kung naghahanap po kayo ng talagang more attractive na design ng scooter, highly recommended po ito pong kanilang bagong MotorStar Easy Ride 125 Fi. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 4,950 pesos. At mayroon naman po itong 3,260 pesos sa loob po yan ng 36 months. At kung on time ka naman po na nagbabayad, ay mayroon pa po itong rebate na 400 pesos.